ang Movie Workers Welfare Foundation noong 1974 para tumulong sa mga nangangailangang taga-industriya. Pinasok ni Erap ang public service noong 1969. Lumapit siya sa College of Public Administration ng UP para gumawa ng plano para sa San Juan. Ang hiniling lang ng baguhang mayor ay ipaubaya sa kanya ang pagdidisiplina sa mga pulis ng bayan. Minsan, may bigyan umenterpre ng dalagitan ka mga 14 years old. Magang-magang pisngi. Sabi, pumasok sa office of the mayor. Ako, bakit? Kasi sinampalo ko ng pulis nyo eh. Bakit kasi sinampal? Bumibili ko ng sigarilyo ng Marlboro na sinisingil ko. Di ba pulis ako? Sinampal. Tinatawag ko yung pulis. Siyempre, di-deny, no? Sabi ko, tignan ko kaya ng sigarilyo mo. Tama-tama, Marlboro ka. Isa lang ang bawas. Right there and there. Kinuha ko yung baril, tapos sinapak ko. Tapos dinimanda ko, assault to an agent of person of authority. Sabi ko, assault ikaw agent, ako authority. Nasa ilalim ng opisina ng mayor ang kapulisan nung panahon na yon. Yung mga pulis, pag malayo pa ako, nakikita dumadating na ako, sabihin, hiwalay na. Natakot sa inyo? Oo. Isang asset daw ni Erap ang galing nito sa pagpili ng tao. Marunong pumili ng mga tao at marunong makiisa sa mga tao para mapalabas yung the best in the people he works with. Merong IQ, pero mas matindi yung kanyang EQ. Kahit isang college dropout, nakuhang kumbinsihin ni Erap ang ilang kilala at respetadong tao sa pribadong sektor na maging bahagi ng kanyang gabinete. Kwento ni UP Professor Leonor Briones, hindi raw nagbago ang pagiging grasyoso ni Erap sa halos 5 dekada niyang pagkakakilala dito. Isa si Briones sa mga taga-UP na tumulong kay Erap sa San Juan. When I was treasurer, papapuntahin kami ng meeting, talagang pati ang mga drivers papakainin. Makita mo yung mga traditional ways of dealing with people because they love to entertain, they love good food. Marunong siya talaga sa tao. Ayon kay dating Budget Secretary Benjamin Diokdo, nakikinig at hindi nakialam sa kanilang pamamalakad si Erap. Merong isang senador, I won't name names, no, na nagsingit ng katakot-takot doon sa budget, ano, pinag-line item dito ko. And he did. Nakikinig siya. Pagka-area mo yan, papakinggan. Ngayon pa lamang ang mga kamag-anak ko ay nilalapitan na ng kung sino-sino kung ano-anong deal at kickback ang pinapangako. Bilang presidente at vice president, malakas ba ang pressure ng mga humihingi ng tulong? Naku, sobro. Hindi nawawalan. Araw-araw. Iiwas na ako ng iwas. Napakahirap. Yun ho ba yung isa sa pinakamahirap? May mga sometimes, yung mga leader na influential ng mga negosyante. Naku, napakahirap. Mahirap maging presidente. You cannot give them all. Hindi mo mapagbibigyan lahat. Aminado si Erap na may suhulang nagaganap sa gobyerno, lalo na sa Office of the President. Marami ho bang mga, kagaya ng sinabi ng tatay nyo, temptasyon bilang presidente? Marami. Ano po yung mga temptasyon na yun? Yung mga ganon. Bribe. Kunyari, Lantaran po? Hindi naman, bubulong. Andiyan, may $14 million for the project of the Office of the President. Hindi, for the pocket of the President, ay ibig sabihin. Which I did not accept. Services for the poor. Ilang mga kontrobersyal na kaibigan at negosyante ang nadikit sa Malacanang noong panahon ni Erap. Nahila raw ng mga ito sa kagipitan ang kanyang pangalan. Klaro raw ang leksyon dito para sa kanya. I should not be too trusting to everybody. Were you? Yeah, I was too trusting. So at the same time, pinakita ng Panginoon na there's a saying, when you're down, when you're up, you're pair with your friends, you're all this, lahat. Naging kumpare pag andun ko sa itaas, pero pag dapa ka na, wala ka ng kaibigan. Pagkakamali lang niya siguro. Yun, sinabi niya, ano siya, masyado siya mapagkatiwala. Saka masyado siya mabait. No? Parang, minsan, he cannot say no to, ano man,
to some friends. Beyond reasonable doubt. Kahit nakatulang guilty sa kasong plunder, naninindigan siya hanggang ngayon na wala raw siyang ninakaw sa kaban ng bayan. They were not able to find a single contract that is disadvantageous to the government or tainted with any kind of anomalies. Sana ako kinumbik sa wedding. Tapos doon pa ako kinulong. Samantalang hindi ko lang mapatigil agad dahil nga mawala na trabaho yung mga tao. Kaya sabi ko, sige, ilagay niyo lang doon sa Arab Muslim Youth Foundation. Hindi naman ako beneficiary doon. He always says how much he loves and respects his cabinet and how proud he is of them. Not a single cabinet member charged with corruption, and how they were responsible for the performance of his administration. Being an insider and knowing him from many years back, do you believe that he's a corrupt president? I would not be able to say that because he has this sense of like a treasurer. I can say he did not get money from the treasury. He did not ask us to transfer funds or whatever. Kung hindi magkatugma ang nakikita ng opisyal na pamilya ng dating Pangulo sa mga napapabalitang nangyayari noong tuwing gabi sa Malacanang, hindi raw ito katakataka. Sabi ng isang dating miyembro ng gabinete, maraming grupo ang umaaligid kay ERAP noon at sanay ito sa ganitong kalakaran, tulad ng pagkakaroon ng higit isang pamilya. Naitanong ko ito kay Briones. Maybe it's a traditional thing. You compartmentalize. The personal thing is one thing, the official thing is another thing. You treat a group of people in this way, and perhaps we don't know how he treats other groups of people. So, you never saw the other compartment? No, I never saw the so-called midnight cabinet. I never saw. Although there were times I would attend meetings up to late in the evening, and I have not seen them at all. Naitanong ko rin kung hinog sa pilit si ERAP bilang presidente. I don't think you can point to any president of the Philippines whom you can say was ready or trained for the presidency. Ready in certain ways, like he started local government. It was really the usual career. Mayor, and then senator, then vice president, and then president. So in that sense, you can say he was ready because he went through the entire gamut of the bureaucratic structure. Pero ang pagiging Pangulo ay hindi raw tungkol lang sa pagpapatakbo ng gobyerno. But ready for the presidency of a society where there is inequality in distribution of wealth, where there is a continuous power struggle, which has a tradition of corruption and of buying of people, of a country whose institutions were demolished and destroyed during martial law until now, and whose institutions are even destroyed even more at this time, then you can say that he was not ready for that kind, because these forces in society in a sense contributed to his downfall. Napatawad niyo na ho ba si GMA? So, I've forgiven them all. All. Wala Including exception. her. When I pray, wala nang exception. Ano po yung naramdaman niyo nung tinalikuran kayo ng inyong mga kaibigan? At first, talagang galit na galit ako. Very, sabi ko, paano kaya ako magaganti? Talagang vengeance, iniisip ko. Talagang, I don't have peace of mind. I was so mad. Lahat. Mainit lagi ulo ko. Kaya minsan, wala na bumibisita sa akin. Laging, I don't like to talk to anyone. Iniisip ko, paano ako makakaganti? Doon sa mga nagsabwatan. Pero later on, nanalo si Dr. nanalo si Jean Goy. Parang may pumasok sa akin Holy Spirit. Ano sa akin yung the Lord's Prayer. Forgive us our sins as we forgive those who sinned against us. Yung lagi pumapasok. And all of a sudden, pinatawad ko na lahat. Lahat! No exception. Sa pag-aal sa balutan sa Malacanang, nag-umpisa pa lang ang kalbaryo ni ERAP. Hindi kami pinapayagan tumanggap na mabisita. Yan ang pinakamahirap sa lahat. Tapos, hindi alam ng taong bayan, sinakay kami sa tangke. And we were brought